Tayo muna'y manalangin. O Diyos, kami ay muling bumabalik sa inyo sa pananalangin. Salamat sa pagkakataon na bibiyayaan mo kami ng inyong salita. Ito ang pinakamahalagang means of grace, ang preaching of the word. Dito ina-assume mo na ikaw ang aming Panginoon, nagsasalita ka mula sa iyong trono, at kung ang sermon na ito ay maging faithful preaching mula sa inyong salita, naway consider naming lahat ito bilang salita mula sa inyo para sa amin. At nawa dumaan ito sa puso ng isang pastor, hindi lamang ng isang tao na nagtuturo ng inyong salita. Ibaba mo kaming lahat at salamat dahil mamaya may pagkakataon kaming ma-witness, hindi lang marinig ang inyong salita, kundi makita namin sa mga mata namin ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng baptism at Lord's Supper, sa baptism ni Brother Gideon, maging maliwanag ang Ebanghelyo sa aming lahat, magbigay ito ng assurance, ma-remind kami sa assurance ng gospel, na kung kami ay nabautismohan kay Kristo, kami ay nalakip na sa kanyang kamatayan at kami ay may hinihintay na resurrection. Kung paanong ilulublob ang candidate mamaya at siya ay babangon muli mula sa tubig. Ganito ang nangyari sa lahat ng nakay Kristo, namatay na kasama niya at naiwan ang dating siya at nagpakita at bumangon ang bagong nilalang kay Kristo Jesus. At sa Lord's Supper, na maging maliwanag din sa amin ang Ebanghelyo ng sino man na magkakaroon nito at magpapartake ay magkaroon ng comfort na tinuturing mo siyang anak mo. At ito ang mas mainam na assurance kaysa sa aming personal at individual na assurances. Maraming salamat, Panginoon. Samahan niyo kami ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. If there is one thing na naging excited tayo siguro sa entrance ng November, is that experiencing once again the peace that was taken from us by the noisy campaign jingles ng ating mga barangay candidates. Because last Monday, ibinoto ng maraming mga Pilipino ang mga tatayong village officials nila sa barangay council at sa sangguniang kabataan. And as usual, may mga alegasyon ng vote buying kahit sa mga barangay, sa mga ibang lugar. Ngunit ang pinakamarami ay yung sentiments na nakita natin sa social media at sa mga balita ng mga voters na ang marami daw o ang ibang nailuklok ay usually hindi karapat-dapat. Nanalo man o hindi nanalo ang ibinoto po ninyo, ang binoto ko, ang gusto ko lang i-emphasize dito, ang politika ay sadyang ganyan. It sends the person to the office regardless if he is worthy or not, as long as he gets the highest votes on that day of election. Kaya actually, hindi naman competence ang issue kung sino ang maluluklok. Ang kailangan mo lang ay magkaroon ng pinakamaraming boto sa lahat ng mga kumandidato. Competent ka man o hindi, sang-ayon man tayo o hindi, in a democratic country like the Philippines, the key that opens the door for power is the vote of the people. Salamat sa Diyos, hindi ganyan ang kaharian ng Diyos. Hindi nakadepende kung ano yung pananaw ng popular masses. Hindi kung sino yung majority, yan ang nasusunod kung sino ang tatanggap ng Ebanghelyo. Hindi rin ang mga reform ang nagsasabi kung sino ang maliligtas. Its door is never according to the people because the voice of the people is never the voice of God. Sa politika, totoo yun, pero sa Biblia at sa kaharian ng Diyos ay hindi. Kung sa politika ay makakapasok ka sa pwesto, sa kasikatan mo, dahil sa mga botante, sa kaharian ng Diyos, walang popularity, pera, fame, and human power or connections ang makakapagpapasok sa iyo. Sa kaharian ng Diyos, may ibang prinsipyo, may ibang proseso para ikaw ay makapasok. At yan ang matutunghayan natin sa passage na babasahin natin at pagbubulay-bulayan natin. Let me invite you to open your Bibles or yung notes
sa Luke chapter 18, verses 15 to 17, and let us read the inspired, infallible Word of God. Verse 15, now they were bringing even infants to him that he might touch them. And when the disciples saw it, they rebuked them. But Jesus called them to him, saying, let the children come to me, and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it. Mga kapatid, ang binasa ko ay salita mula sa kataas-taasang Diyos. Magkaroon tayo ng nararapat na diwa sa pagtanggap nito. Ang usual understanding ng Luke 18 verses 15 to 17 is that this text is telling us about letting our children come to Jesus. The question is, yun ba talaga? O kung appropriately, tanungin natin, yun ba talaga ang main point ng passage? Well, ang argument ng marami, very clear daw that this is all about children being brought to Christ because 3 times, in these 3 verses, 3 times binanggit ang mga bata at talaga naman dinala sila kay Jesucristo. Binawalan pa nga sila ng mga disciples to which Christ rebuked them, the disciples, and said, let the children come to me and do not hinder them. So make you deconstruct, if I may use the word deconstruct, yung ating ganong assumption na nakagisnan sa passage na ito. Gulatin ko muna kayo. The passage is not about primarily, this is not primarily about cute and adorable children entering the kingdom of God. This passage is about proud, self-sufficient, self-righteous adult sinners on how they can enter the kingdom of God. It's not really about how to start a children's ministry. It is about sinners' ministry on how to enter the kingdom of God. This has nothing to do with baptism of infants, but it has to do everything about who should be baptized because it tells us who are those people who truly belong to the kingdom of God. At malinaw sa verse 17 ang answer ni Luke, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it. In other words, may kakayanang tumanggap sa kaharian ng Diyos ang siyang makakapasok sa kaharian. So therefore, this text, sabi nila, is teaching pedo baptism. No, it is teaching more on credo baptism because of verse 17. But let me give you yung context. Ang famous bulky section nitong Gospel Luke ng part na ito is what we call the journey to Jerusalem. So, kumbaga, ang section na to from chapter 9 to chapter 19, 10 long chapters, it's all about the journey to Jerusalem. Alam nyo, napaka-genius at ang pagkasulat nito. Because si Luke, nag-iisip siya, paano ko kaya matuturuan itong reader ko na si Theophilus na mataas ang posisyon at bago lang siya sa pananampalataya, gusto ko maintindihan niya yung pagsunod sa Panginoong Yesus. In other words, this passage na chapter 9 to chapter 19, this is about Christian Discipleship 101. This is your D group, kung gusto nyong sabihin. And how can you teach discipleship in the most concrete and the most powerful way? Kailangan i-depict niya yung actual na pagsunod kay Kristo kasama yung iba't ibang mga pagsubok along the way. Kung ito ay about discipleship, it must show the highs and the lows of the faith journey na may pupuntahang test of faith, pero in the end, magtatagumpay ang pananampalataya. Kaya anong ginawa ni Luke? Kung gusto niyang ituro ito kay Theophilus, abang ginawa niya, he accomplished this by telling the story of Jesus by recounting the journey to Jerusalem. Habang nagjo-journey si Jesus sa Jerusalem, kinukwento niya ang mga iba't ibang mga teachings, iba't ibang mga parables, iba't ibang pinapakita niya, this is the journey of being a Christian. Papunta sa Jerusalem, ipapako, but there is that glorious end of resurrection na magtatagumpay ang pananampalataya. Therefore, the larger context of the passage is about the question is, what is it like to follow Jesus? What would be your life if you become one of His disciples? And the answer is,
a life of faith heading to suffering and glory. So punta tayo ngayon sa immediate context. That's the larger context. Ikip lang natin yun sa mind natin. That's about discipleship. Ang immediate context nito, if you have observed, our passage is actually sandwiched between the two highly popular and significant stories of Jesus. Sa preceding, it is the story of the Pharisee and the tax collector, verses 9 to 14. Yung after ng verse 15 to 17, ang passage natin is about the rich young ruler. In the first story, we see the Pharisee who thought he could be accepted by God because of his righteous deeds. Pero in the end, ginulat tayo ni Luke, ang kinamumuhiang makasalanan na tax collector na nag-humble down sa sarili niya ang siyang tinanggap ng Diyos. And then in the second story, we are presented with not a Pharisee but with a rich young ruler who thought that his wealth and his decent morality would be enough for him to enter the kingdom of God. Only to find out that the ones who enter the kingdom of God are those people who trust not in riches, nor in their goodness. In other words, ang context nito, it clearly reveals to us that Jesus is teaching His disciples about the kinds of people who enter His kingdom. Gusto mong malaman kung ano yung tipo o itsura o ano yung characteristic ng mga taong pumapasok sa kaharian ng Diyos? In other words, ang passage natin is the language of the Sermon on the Mount. How do you know if you're a person na talagang bahagi ng kaharian ng Diyos? That you're a citizen of the kingdom? Na ikaw ay Reform, ikaw ay Arminian, ikaw ay Calvinist? No, that's not it. Bagamat magaganda marahil ang mga labels na yun at nakakatulong. Luke 18 says, these are the characteristics. It is not the self-righteous Pharisee, but the sinner begging for mercy. Ang siyang characteristic or makakapasok sa kaharian ng Diyos. It's not the rich man who trusts in his social status and decent and classy lifestyle, but the one who does not trust in all these things. In other words, what Jesus is really giving us here is the revolutionary values of the kingdom of God. Na sa kaharian ng Diyos, the currency is heavenly. It doesn't follow the rules and values ng sinful and unjust world na ito. Sabi ng scholar ni si R.T. France, in the kingdom of God, accepted human values of status and importance are turned upside down. Kung paanong sa mundo natin ang accepted sa atin yung sikat, yung katulad ng Pharisee na banal sa panlabas. Kung sino yung mayaman, siya yung sikat, siya yung tinatanggap natin. Pagdating pala dito sa passage na ito sinasabi, the kingdom of God does not operate that way. The kingdom of God is different. Ito ay may kakaibang gobyerno, kakaibang sistema, kakaibang batas, kakaibang operasyon mula sa iba't ibang uri ng pag-iisip, paniniwala, pamantayan na nakagisnan natin bilang mga tao. Iiba ang nag-ooperate na variables at principles sa kingdom of God. Taliwas sa ating trabaho, sa pamilya, sa kaharian ng mundong ito. Kung paanong iba ang batas sa United Kingdom sa Philippines. I was just reminded by my children sa England daw, pwede kang ma-fine or makulong by just nag-skip ka ng line. Sa mga mahilig sumingit. Sa Pilipinas, siga ka. Magaling ka. Mautak ka. Kung paanong iba yung bagamat yung law ng gravity is the same, mag-iiba ang pakiramdam natin yung gravity sa Earth at sa Mars. Kung paanong iba ang pamantayan sa freelancer at sa isang employee sa isang korporasyon. Magkaiba, ganito rin ang kaharian ng Diyos. It is in this understanding that our passage will begin to make more sense. If the story of the parable of the Pharisee and tax collector and the story of the rich young ruler is about the the kinds of people who enter the kingdom of God, then the middle story, the passage sandwich, the story about Jesus and the little children
is the very rightful and appropriate picture of humility and helplessness. These are the creatures na gagamitin ni Luke para i-demonstrate natin sa atin paano yung maging katulad ng isang tax collector na nagpapakababa sa harapan ng Diyos kaysa sa isang Pariseo at sa rich young ruler na may pinagyayabang. Therefore, our passage is telling us when the people were bringing their children to Jesus para gawin ang customary practice nila sa culture nila, pinigilan ito ng mga concerned disciples. Ito ba ay masama? Well, maganda ang kanilang layunin. Marahil iniisip nila, may iba pang mas mahalagang priority ang Panginoon. May mga prominenteng tao naghihintay sa Kanya. May edad na unahin dapat. Ito mga batang palaro-laro lamang. Wala itong mga kamuang-muang. Hindi po dapat pag-aksayan ng panahon yan. Pero ano sabi ni Kristo? Let the children come to me and do not hinder them. For what reason? For such belongs the kingdom of God. Iba ang standard ko. Ito yung sabi ni Kristo. Sinasabi niya, hindi ako blinded ng sinful standard na hindi ko papansinin itong mga batang ito na kahit, kumbaga, parang magiging burden lang sila sa akin. Because I operate with different values and principles of the kingdom. The rich, the powerful, and the famous do not get additional points pagdating sa mga values and principles ng kingdom. Pagdating kay Kristo, ang mga walang kamuang-muang at highly dependent na mga bata, sila pala yung mga sumisimbolo sa mga uri ng taong makakapasok sa kaharian ng Diyos. In other words, our passage is telling us that God has created children not only for the purpose na magkaanak ka. Kinrate din pala ng Panginoon ang mga bata to be pictures of the gospel. Sila pala ay mga reminder sa atin araw-araw kung paano tratuhin ng Diyos ang mga makasalanan at paano dapat mag-behave ang mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Here is the message. Children portray the gospel powerfully because by their humility, they demonstrate how to enter God's kingdom. Mga kapatid, nakaka-amaze ang Word of God. I love the Word of God. Binubuksan niya yung mga bagay na hindi ko nakikita dati. Ang galing! Ang mga anak ko, ang mga anak mo, ang mga anak natin ay nilikha ng Diyos hindi lang para magkaroon ka ng kamukha mo. Inaangkin ng Diyos pati yung mga bata para maging simbolo or signpost or signboard ng gospel. Even our children were made by God for Christ's glory. They are not for our own glory. 2 Fridays ago, we had a very beautiful wedding in this sanctuary. And as the officiant of the ceremony, I reminded yung mga couple sa isang powerful human symbol ng gospel dito sa buong mundo na ang kanilang marriage is God's attempt and way para ipaunawa kahit a little bit lang sa mga tao gaano ka-deep, gaano ka-strong, gaano ka-spiritual at gaano ka-permanent ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang mga tao, sa iglesia. Now let me add another beautiful and biblical picture of the gospel. The little children na hawak ng mga parents natin dyan sa likod. There is something in them that will remind you of our desperate needs and our utter helplessness, yung ating bankruptcy sa harapan ng Diyos. Pinapakita nila yung pangangailangan natin sa mercy at biyaya ng Diyos. So if children are pictures of the gospel, ano ngayon ang dapat nating gawin? There are 2 imperatives from Jesus. Number 1, we should hinder no one in coming to Christ. And number 2, we should humble down in receiving Christ. First, hinder no one in coming to Christ. Verses 15 to 16. Sabi ng scripture dito, now when they were bringing even infants to him that he might touch them, and when the disciples saw it, they rebuked them. But Jesus called to him saying,
let the children come to me, and do not hinder them, for to such belong the kingdom of God. Now, we were reminded that this is not about children's ministry. This is about adult sinners, not infant sinners. The disciples did the most common thing to do in a public event. And what is that? Stop the children from coming to the guest speaker or to the spot, the person, the VIP. Wag mo nga yan, di ba, yung magtatakbuhan ng parang sila ay nag-act ng mga bodyguard. And that's exactly yung gagawin ng maraming mga tao. Bibigyan ng security bubble yung teacher. Now, i-clarify lang natin, no? Ang ginamit talaga dito na Greek word is brephos, which is infants, kaya yung mga iba, yung very young daw, at sinasabi nila yung brephos na to, it's the same Greek word kay John the Baptist sa Luke chapter 1. So they were brought, they were carried, parang ganito, not necessarily yung mga bata. So, tapos sa iba naman, children. So, kumbaga, tingin ko, may mga bata na katulad nila Micah, at may mga bata na katulad ng mga malalaki na naglalakad. So, kumbaga, marami sila. Pero hindi ito text na dapat gawing support sa pedobaptism. Now, ano sabi ng verse 15? That he might touch them. Tradisyon sa kanila na i-ask ang isang visiting prophet or religious teacher na i-bless ang mga bata for protection, healing, and other things. Napagpalain sila at ginagawa ito. This was true. And this is true kahit sa ating Eastern culture hanggang ngayon, di ba? And this was already practiced pa that can be traced back from the patriarchs. Si Jacob, binless niya, si Jacob, binless niya si Ephraim at si Manasseh. Si Isaac, binless niya si Jacob, akala niya si Esau binibless niya. So, that's why when it comes to a man like Jesus, hindi lang ito basta parang paglilay hands lang or parang pagbibless. We can expect that there is an extra blessing mula sa Panginoon. We can expect that there's real blessing from Jesus. Imagine mo yung joy ng mga parents. But it would be cut short because the disciples will administer a principle or practice na hindi inaagrihan ni Jesus. Eh sabi dito, they rebuke them. Oh, we may be sure that wrong ang mga disciples, but that's just because alam na natin yung story. Pero kung ikaw ang kasama ng mga disciples, baka ginawa mo rin ang ginawa nila. According sa mga ibang commentators, ang mga bata kasi noon, tinuturing silang less important part of the society. Sila yung kumbaga, wala naman talagang kontribusyon sa society. Kumbaga, they are the less important beings compared sa mga adults. Dapat yung oras mo, ilaan mo sa mga rich people, sa mga well-accomplished, sa mga powerful politicians, at sa mga kanilang mga fields. They do not want Jesus to be bothered as they may have more important matters or people to take care of itong ministry ni Jesus. So it was everybody's expectation. And the people would have understood yung actions ng mga disciples perfectly fine. But not Jesus Christ. Sabi ni Christ, let the children come to me. Translation, the kingdom operates differently from our human convention, culture, operation, taste, and principle. Nung sinabi ni Christ, may positive, negative, let them come, and then do not hinder them. Jesus did the unexpected. Sinasabi ni Jesus, ganito ako, eto yung ministry ko. I will open myself to the littlest of the people on earth. I-open ko ang karya ng Diyos sa mga taong hindi importante, sa mga taong hindi kilala, sa mga taong hindi pinapansin, sa mga tao na katulad ng mga batang ito. And this is so huge and totally unexpected sa isang kilalang public figure to spend time with the people na wala namang maibabalik sa kanya. Kung mag-i-spend ka sa isang Pharisee, may balik yan na kasikatan or favor. Sa isang politician, merong ganon, quid pro quo. Pero sa mga bata, walang quid pro quo. Walang something for something. No religious and renowned teacher would do this. Walang magbibigay ng importansya sa mga taong walang identity. Powerless. Walang posisyon sa society. By all standards of the day, ang nagsisimula ng isang movement ay hindi kailangan mag-i-invest sa mga bata. If you invest your life to these children, magastos and it will not be good for the
business. It would be bad for the movement, bad for the business, because you want to invest in the children, walang immediate ROI yan. They don't have money to support you. They do not have the strength to help you. They do not have connections. Connections that we don't have. That you can help sa mga organizational goals. But Christ showed to the disciples and to the world na iba siya. Iba ang kanyang daladalang mensahe. His message and His kingdom is not primarily for the strong, for the wealthy, for the influential. It is for this kind of people, mga unknown, mga maliliit, mga powerless, mga unpopular, mga di kapaki-pakinabang, mga weak, mga poor, mga helpless, mga troublemakers, at derechahan, mga pabigat. And that is the point that I want to give to you. Ang mga children, they remind us of the magnanimity of God's love and mercy by rebuking our spirit of partiality. Ito yung ginagawa ng mga bata, mga kapatid. Nire-rebuke niya yung innate partiality natin because we are more like the disciples than Christ. Titignan natin kung sino yung powerful. And many other great and positive things, among other many great and positive things, itong feature ng Christianity na to, it stands as one of the most different of all. Ito yung pambihirang nakakahanga sa Christianity. Ito yung napakasarap sa Ebanghelyo. Ang mensahe ng gospel ay napaka-universal that it can accommodate all kinds of people, races, personalities, backgrounds, and all kinds of sinners. Walang tinatangi ang Ebanghelyo. Kaya nitong iligtas ang dissenting tao, but even a person like Adolf Hitler, kayang iligtas without any doubt. Walang tinatanggi. Kahit yung worst of criminals, it can save and change not only the rich and powerful, but even yung poor and powerless na walang maibubugat, maiko-contribute sa kanyang pamilya at sa isang organization. It can reach not only the opulent citizens in a city, but also the farthest and the most pagan of all tribes in the world. So much so that in the end, sabi ni Apostle John sa book of Revelation, that when he saw the redeemed people, they came from different tribes and tongues. Itong mismong nakakaakit sa Christianity noon pa. It has always a place for the ugly, the undesirable, sa mga weak, sa mga problemado, sa mga hindi alam ang gagawin sa buhay. Diba ito yung sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting eternal life. Ganito minahal ng Diyos ang mundo. 1 John 2:2, He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for whom? The sins of the whole world. Ang text na to, huwag kayong mag-alala, hindi sila nagtuturo ng Arminian Universal Atonement. Ang tinuturo nila, universal offer of the gospel. Magkaiba yun. God has given the gospel to this sinful world without discrimination and distinction. Ililigtas ng Diyos kahit sino pa yan. Nung sinabi ng 1 John 2:2, for the sins of the whole world, hindi siya magtatangi, ay ayoko ng mga brown people. Ang mga Europeans lang ang ililigtas ko. Ay, Tagalog lang ang ililigtas ko. Yung mga educated lang ang ililigtas ko. Yun ang ibig sabihin nun. Without distinction and discrimination, but hindi pwedeng walang exception kasi hindi lahat maliligtas. May mga tao sa impyerno ngayon, si Judas nandun ngayon sa impyerno. So, wala siyang pipiliin, ililigtas, American, wala siyang itatangi, Amerikano man, European, African, or Asian, mapamayaman, mahirap, bata man o matanda. Walang tinatangi ang Ebanghelyo. Hindi ibig sabihin nito na walang exception dahil ang atonement ay particular. Ito ang nire-remind ng mga bata sa atin. When Christ told them, let the children come to me, He is actually highlighting not the special distinction ng mga bata, but the special distinction of God's love. Ang ine-emphasize yung magnanimity ng God's love, yung wideness ng mercy ng Diyos in its proper context.
Ang pinatitingkad ni Kristo ay ang unbelievable, amazing grace ng Diyos na may lugar ang Christianity sa mga tao na hindi pinapansin ng lipunan at hindi pinapakinggan. That is why ang sabi ng 1 Corinthians 1, iniligtas ng Diyos ang mga taong debased, ang mga taong hindi kilala. Isipin nyo, sa church natin dito, sino ang artista? Mukhang artista lang yung iba sa atin, pero walang artista ngayon. Sino dito ang nagtatagong anak lang ni Henry C. That, after 15 years, you exist. Wala sa atin. God does not save us. God does not do these things na nililigtas niya ang mga powerful. Ang laging ginagawa ng Diyos is that amazing grace of God sa mga taong hindi mo i-expect maligtas. In other words, ito yung gusto kong i-point out sa atin. Ang Christianity, pakinggan niyo po ito, hindi siya matapobre. Ang Christianity hindi matapobre. Hindi niya hinahamak ang mga bata at mahihirap. Dahil the moment na naging matapobre ka, o tayo sa kanila, we are actually hindering them to come to the Lord Jesus Christ. At sadly, napakaraming nagpapakilalang alagad ng Diyos at simbahan ngayon, pero matapobre ang kanilang mga mensaheng ipinagkakaloob at pinapangaral, malayo sa mensahe ni Kristo. For example, I heard a person na sabi niya, isang mangangaral, sabi niya, after 10 years, kung wala ka pang kotse, sasagasaan namin kayo. Dapat kung binless ka na ng Diyos, dapat mayaman ka na, katulad namin. May isa naman nagsabi, kung mataas ang pinag-aralan mo, di ka naman papatol sa just lang, di ba? Di ka naman papatol sa nakakariton. Mahirap kausap daw ang hindi aral. Beware of these false teachers na kinakalakal ang katawan ni Kristo para pagkakitaan to the point na ang gospel ay para sa mayaman lang, sa mga may pera, sa mga achievers, sa mga powerful. Let me tell you, mangilabot tayo sa ganitong salita. Dahil ang Savior natin, who has the riches of all from the heavens, He came down. Naging mababa pa siya sa mga nagkakariton at mga walang kotse. He took the form of a slave so that you and I will no longer be a slave for sin. Wala siyang unan para ilagay niya yung kanyang ulo pag siya'y natulog. Nung kailangan niyang magbigay ng tax, inutusan pa niya si Pedro na kunin yon mula sa bibig ng isda. Mas mababa ang naging estado ng Panginoong Hesus. Kaya let me challenge you mga kapatid, be a powerful messenger of Christ's gospel, love, and mercy by opening yourself to people who cannot repay you back. Mag-invest ka ng time, ng buhay mo at resources sa mga taong ganito. Huwag mong palibutan ang sarili mo sa mga tao lang na mga matataas sa'yo dahil, you are a clout chaser. Clout chaser, gusto mong sumikat, yung word ngayon sa social climber, sa Facebook generation. Huwag maging matapobre. Huwag lang ang mga kaklose mo, ang dapat na makakita ng kabaitan mo. Kundi lahat dapat ng tao, but most especially the poor, the needy, and the weak. This passage should remind you na ikaw din ay dapat ay kinahabagan ng Diyos. Ikaw din ay mas malala pa sa taong pinag-iisipan mo ng masama. Di ba, minsan, sasabihin pa kahit ng mga Kristiyano, mabait ako sa mga mabait sa akin. Mabuti akong kaibigan pero masamang kaaway. Do you know how anti-gospel that is? Ang Panginoong Hesus, Romans 12, love your enemies. Be good to those people who despitefully use you. Ito yung gospel. At kapag ganun ang ating ugali, we are just good to those people na may pakikinabangan tayo, we are not portraying the gospel. Kaya dapat, huwag tayong mag-isip sa mga tao ng masasama. Huwag din tayong matinag kung pinag-iisipan tayo ng masama. Di ba sabi ni Spurgeon, when someone thinks ill of you, don't be mad. You are worse than he thinks you are. Minahal ka ng Diyos,
Kaya dapat everyday kinukultivate mo ang mga bagay na ito. Ang dapat nating gawin mga kapatid, with this passage, tinatanong dapat natin ang sarili natin, nag-i-improve ba ako sa pagtrato ko sa mga ibang tao? Mas nakikita ba yung love and mercy ng Diyos sa akin, sa aking kilos? Gracious ka ba kahit sa mga taong mababa o ka-equal mo? O sa mga boss mo lang na ikaw ay takot at doon ka lang nagiging mabait? Ito ay talagang nakakapag-attract sa isang tunay na mananampalataya. Ito yung isang bagay na nilolong ko personally at na-attract ako. Hindi na ako na-attract masyado sa theological acumen. Praise God sa marurunong sa theology. But you know kung ano yung mas inaasam natin dapat? Graciousness, gentleness, holiness. Yeah, pag binabanggit natin, yikes, lagi tayo nagfi-fail. Lagi ako nagfi-fail. Unang-una kanino? Sa asawa ko. Doon ako unang-una nagfi-fail. Sa taong dapat na maging pinaka-gracious at pinaka-gentle ka, di ba, usually doon ka mas maging impatient. Sa mga anak ko na dapat makita nila lagi yung gentleness at care ng Heavenly Father. Minsan ang nakikita na lumadalas ay angry father. God forgive me for failing to portray the gospel in my life at sa aking pamilya. So kung may asawa ka ngayon, you ask yourself, nakikita ba yung gospel sa akin ngayon? O nakikita ay yung mga disciples, yung isang Pharisee na pinagmamalaki yung accomplishment, pero hindi marunong magpakababa, hindi marunong mag-sorry, hindi marunong humingi ng kapatawaran. Sa atin, sa church, ang cliques, o yung mga grupo-grupo, naku, anti-gospel ito. Huwag kang gagawa ng ibang grupo dito, liban sa SABC. Isa lang ang grupo dito. It's called the Scripture Alone, Baptist Church of San Simon, Pampanga. Of course, pwede kang magkaroon ng inner circle mo, ikaw ay magkaroon ka ng accountability, partners mo, ka-close mo. Hindi po ibig sabihin, ang sinasabi natin dito, huwag kang gagawa ng isang grupo na magiging barrier mo, hindi ka pwedeng malapitan ng iba, masabihan ng iba, maturuan ng iba, mapakialaman ng iba. Hindi pwede ang spirit na, hindi kita ka-level, di ako papatol sa'yo. The moment na sinabi mo yon, totoo talaga yon, na hindi mo siya ka-level because the moment you say that, it is not about the person anymore na sinasabihan mo na ganon. It's about you. Na hindi ka ka-level because you have become more like the Pharisee and more like the disciples at this moment. E di ba ganyan ang ginawa ng Diyos mismo sa iyo? Inabot ka niya while you were sinners and enemies of God. Tapos ganito ang gagawin mo. Ganito ang treatment natin sa iba. Yung mga powerless, yung mga hindi kayang balikan tayo ng kabutihan. Or lastly, let me say this. Sa mga magulang o sa mga may custody ng bata. Invest in children. Kung ang Panginoon mo, sinabi niya, hayaan ninyo mga bata na lumapit sa akin, tapos ikaw na magulang o kaya naman kahit hindi ka magulang, ilalayo mo sarili mo sa kanila. No, whether may anak ka o wala, pray to have a heart for the children. Simply because they are good signboards and signposts of the gospel, pointing to the gospel. Mas ma-humble down ka kapag ikaw ay nalapit sa mga bata. This is not, of course, teaching yung approval sa unruly children during worship or sa preaching. Ang ginagawa nito, in-encourage yung paglapit, hindi pagdidisiplina natin sa mga bata. So, parents, kayong mga parents, tayo mga parents, listen to this. I'm talking to you. Parents, you should enable your children to come to Jesus rather than hinder them from receiving the gospel. Parents, listen to this. You have the most consequential role in the life of your child or children from the rest of the 8 billion people or 7 billion people in the world. Tignan mo to. You can either be the number one person in this world who will bring your child near to Christ, or you could be the number one person in this planet who will hinder him from getting near to the Lord Jesus Christ. That's all you've got.
Always number 1. Walang number 2, walang number 3. Hindi ka pwede maging number 4 na tao na maglalapit sa Kanya o maglalayo sa Kanya. Always either number 1 kang maglalapit sa Kanya o number 1 kang magiging hindrance kay Christ sa Kanya. Look at this. By the time ng anak mo, 3 years old, 5 years old, 8 years old, 12 years old, at makikita mo yung anak mo, wala pa rin siyang gaanong alam patungkol sa Diyos, ni wala siyang mga desire sa mga bagay na banal, ni hindi siya marunong manalangin. Guess who? Sinong dapat sisihin? Sinong pinakadahilan? Kayong mga magulang at ako na magulang at wala nang iba pa. You will always be the top reason why your child knows or does not know Jesus. Hindi ang kanya lolo o lola. Kahit na ang lolo o lola niya ay supportive sa inyo sa Christian faith or sila ay nag-i-spoil sa mga hindi sila. Hindi rin ang mga tito at mga titas na mahilig mag-treat sa kanila. Siyempre, wag din ako bilang pastor. Parents, listen to this. Hindi ako pwedeng pumunta sa bahay ninyo, alam mo yon, ng Sunday morning. Tapos kukunin, let's say, banggitin ko lang ng pangalan, Raiken. No? Hindi ako pwedeng pumunta sa bahay doon sa San Fernando at kukunin ko si Raiken. Alam mo yon, bibihisan ko siya at idadala ko sa church. Ang tawag doon, kidnapping. Pero kayong mga parents, you can. You can do that. And you are the only ones na binigyan ng Diyos ng karapatan na gawin nyo yung mga bata na matulog sila ng gabi, ng Sabado, and then Sunday, bibihisan nyo sila. You can get your child out of your room and simply bring him to the church. Kayo lang makakagawa nun. It will not be called trespassing. It will not be called kidnapping. It will be called child rearing that pleases God. Kapag ang anak nyo, lumaki siya at alam niyang kantahin, Jesus loves the little children, all the children of the world. At kaya niyang kantahin that God is so big, so strong, and so mighty. The main reason will always be you, mga parents. Hindi yan Sunday school teacher. Kahit ituro yan na Sunday school teacher, mostly kung hindi yan maririnig at ituturo at re-reinforce sa bahay, makakalimutan niya. Madalang lang yung natandaan na niya at in-embrace pa niya. Kung anak nyo tatanungin, what is his great purpose or chief end as a man? At ang isasagot ng anak nyo, man's chief end is to glorify God and to enjoy His forever. Enjoy Him forever. Kayong nagiging pinakasusi. Bakit nasasabi niya yun? Kung tatanungin nyo siya, what is his only comfort in life and death? Ang isasagot niya is that he is not his own, but belong with body and soul in life and death. Is faithful to his faithful Savior Jesus Christ. Ikaw na magulang because you have let that happen. Ganyang kahalaga ang papel mo sa anak mo. Kaya guess who, kung sino mananagot kapag lumaki ang batang yan na malayo kay Jesucristo. Mamaya magbabaptize tayo hindi lang ng isang single, hindi lang ng isang employee. Magbabaptize tayo ng isang bata, isang anak ng kanyang magulang. Guess what happened? Yung mga araw na dinala yon sa iglesia, yung bata, hanggang lumaki nakasanayan niya yung iglesia. And isang araw dinala siya ng Diyos sa isang Reformed Church. Huwag nating sabihin na walang naging papel ang mga taon na binigay ng Diyos sa atin. The parents. One of the toughest female world leaders in history ay si former United Kingdom Prime Minister Margaret Thatcher. Tawag sa kanya Iron Lady. Napakaraming mga under pressure moments sa kanyang pamumuno, pero she was known to be a tough and iron lady kasi hindi siya nag-yield sa compromise. Napaka-strong ng kanyang leadership. At nung isang interview daw, tinanong siya, she was asked, saan niya nakuha yung uncompromising and decisive attitude niya? Ano yung sinagot ni Margaret Thatcher? From my father. Because nung bata daw sila, siniguro ng kanyang tatay, whether rain or shine, Sunday morning, without any compromise, nasa church sila. Walang excuse, unless of course may sakit.
But you see, because of that consistency and decisiveness ng kanyang tatay, there became a Margaret Thatcher not only of England but of the world. Kaya treat the children the way Christ treated them. Sinners who need to come to the Savior of men. Lahat ng kasalanan ay nakapag-iwalay sa tao mula sa Diyos. Walang kasalanan na pambata o pangmatanda. Ang kasalanan ng bata, kasalanan yan. Bilang magulang, ilalayo mo siya dyan. Ang kasalanan na nagagawa ng bata at may edad, pareho lang ang bunga niyan. It's always death in hell. Walang kidimil pagdating sa kasalanan because they are all mortal. Adult and children need the Savior. Walang kiddie meal dahil walang happy meal sa kasalanan. All sins lead only to two roads, the cross of Calvary or hell. You reject the one, you will get the other. You reject hell, it means you embrace the gospel of Jesus Christ. But you reject the gospel of Christ, you embrace that path to hell. Kaya sa ating church, kasama po natin sa ating worship service ang mga bata, ang mga anak natin, dahil hindi sila distraction sa pagsamba. With the proper training, patience, hindi lang na magulang tayo rin, no? Mga members, maging patient tayo sa mga bata, sa mga magulang nila. Hindi naman yung pagkasilang, talagang nagkakatekism na yan. Siyempre, magiging maingay yan at magiging malikot. Let us be patient all the more sa mga magulang. We believe na kasama dapat sila sa ating service because ang pinaka-problema hindi yung anak na nagwawala, kundi yung magulang na nagpapabaya. So we must let the children come to Jesus because according to the Bible, they tells us the kingdom of God. Si John Peyton, nag-missionary siya sa Vanuatu. In fact, anniversary ngayon ng kanyang pagpunta doon sa Tana, island of Tana, November 5, 1858. They settled on the island of Tana. At si Mrs. Peyton or Patton, she will die there at tatry siyang kainin ng mga cannibals dahil may mga cannibals doon. Paano nagawa ng isang John Patton na pumunta sa isang lugar from first world country, England, papunta sa isang lugar na hindi man third or fourth, cannibal sa mga tao? Because John Patton had a father, a faithful, godly father na tinuturuan ng kanyang anak, pamilya, na mag-family worship at pinagpipray nila yung mga kaluluwa sa iba't ibang parte ng mundo. Bata pa lang si John Patton, nagkaroon na siya ng passion, pag-ibig, not only to these English people, but to those people na mga kumakain ng tao. Pumunta noong mga nakarang taon sa Vanuatu, si Prince Charles, na King Charles na ngayon. It was a developed country na hindi na mga cannibal sa mga tao. Malayo sa pagiging Inglaterra, pero with these stories of the gospel, we can only thank God sa ginagawa ng Diyos sa Ebanghelyo. Number 2, humble down in receiving Christ. Ang sabi sa verse 17, now they were bringing even infant. 17, truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it. Sabi sa verse 16, for to such belongs the kingdom of God. Tingnan niyo po sa verse 16. Jesus didn't say that the kingdom of God belongs to children, but to those who are like children before God. Ano yung common at obvious distinctive state ng mga bata? Regardless ng kanilang race, color, and gender. Ang mga bata, they are helpless. Ang mga bata, hindi sila makakapag-survive sa kanilang sarili. They are weak. They do not have any achievement na pwedeng ipagmalaki. They do not have a sense of self-sufficiency. They are very dependent. Whatever possessions or riches that they have, wala naman silbi sa kanila yan. Bigyan mo ng sasakyan, bigyan mo ng bahay, mas pipili nga niya yung laruan niya. Wala siyang capacity to appreciate yung mga na-appreciate natin, yung standard na meron tayo. Hindi sila nabubulagan sa salapi, sa masarap na buhay. They are dependent sa buhay nila. Sila'y nakakaasa lamang sa kung sino mang magpapakain sa kanila at mag-aalaga sa kanila. May story na iniwan daw yung bata at nilalagaan siya ng mga asong gubat.
Story lang yun. Kapag iniwan ng isang infant at walang tao, ay wala pong kahit gaano katalino at katrain yung hayop, mamamatay yung bata. That is the picture of a sinner. Kung wala ang mag-aalagang Diyos sa kanya, mamamatay siya. Kung hindi siya kakalingain o aarugain ng magulang niya, walang mangyayari. Ganon din ng Diyos. They will not survive without others' help. That means children are the best examples of beggars in the truest sense. Ang beggar, mabubuhay pa yan. Pero yung bata talagang the best example. Nakakaawa sila. Because without the help of the capable human beings, ganyan mangyayari. Sila ay umaasa lamang sa tulong ng ibang tao. Now, this is not to say na ang mga bata ay walang sinful nature. We know that they are no better, no worse than anyone else. Hindi natin ina-idolize at ina-idealize ang childhood. If there is anything na characteristic ng mga bata, they are according kay Body Bauckham, vipers in diapers. Sila ay may sinful nature na. Kaya sabi niya, kung bakit ginawa sila ng Diyos na maliit para hindi ka nila mapatay pagka silang nila. At bakit ginawa sila ng cute para hindi mo sila mapatay sa kanilang katigasan ng ulo. You see, ito yung human nature. Pero other than that, yung isang side ng mga bata, they are so dependent. And it perfectly pictures yung helplessness ng tao para siya ay makatanggap ng kaligtasan. So here's the point. The helplessness of children teaches all sinners what to do to enter the kingdom or to live like a person in the kingdom. You humbly receive Christ and be humble toward Him kung ikaw ay Kristiyano na. That's the whole point. Ganyan ang kaharian ng Diyos. Hanggat hindi mo nakikita ang iyong kalagayan tulad ng isang bata, helpless and insufficient sa sarili, pagdating sa harap ng Diyos at kaharian niya, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. In fact, kung wala kang ganitong attitude ng isang bata na helpless at insufficient sa sarili, baka hindi ka tunay na ligtas. Baka wala ka sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan mo makita na walang anuman na nasa iyo na pwede mong ipagmalaki sa Diyos para ikaw ay tanggapin niya. Kailangan makita mo ang sarili mo kung sino ka. You're a sinning, rebellious, wretched man na sa bawat binigay na araw ng Diyos sa iyo, hindi siya ang nasa isip at puso mo, kundi yung sarili mong kalagayan, kapakanan at mga kasalanan. Araw-araw mo siyang kinakalimutan, pero di mo siya puro rebellion ang ginagawa mo sa Kanya. But you see, kahit accessory lang ang Diyos sa buhay mo, God did not strike you dead. Naawa siya sa iyo. Kinahabagan ka niya. At ito daw dapat tayo mga Kristiyano, maging katulad din tayo nito. Let us be like a child. We will always be needy, poor, helpless. Huwag kang magpatangay sa sinasabi nila na nabibless sila sa iyo, na spiritual ka, na ikaw ay mabuti. Oh, praise the Lord for that. Pero itapon mo na yon. You will always be like a child before God. Selfish, sinner. Kung di ka kakaawa ng Diyos, mamamatay ka sa iyong kasalanan kung ikaw ay hindi paligtas. Because the God you offended is a holy God. Na naisin ng Diyos na ito na tirisin ka sa harapan niya. Lahat ng kasalanan gusto niyang tirisin, kasama ka na bilang makasalanan. Liban na lamang kung may poprotekta sa iyo at sasalo sa nakakatakot na wrath of God. You have only two options. Pagdusahan ng wrath of God sa impyerno o hahanap ka ng kahalili mo. Hahanap ka ng substitute mo. May nagpapakilalang substitute ng mga makasalanan. Ang pangalan niya si Jesus. Pinagkakaloob niya, full and free ang kaligtasan by faith in Him. Huwag kang magmatigas. Ito yung good news that He did this when God sent His own Son to die on the cross. And now this righteousness of God earned by Christ on the cross is now being freely offered by faith.
Napakaganda mga bata. They are perfect equivalent of the publican, umaasa, that they are the exact opposite of the rich young ruler na mabait naman ako, kaya sufficient ako. Ang mga bata, pag nagtiwala sila, complete trust sa mga magulang nila. Tama? Tingnan mo, kahit ikaw hindi ka katiwa-tiwala. Pag sinabi mo, nangako ka sa kanila, paniniwalaan nila. Talaga, daddy? Talaga, mami? Oo, madadagdagan na naman yung memories niya na hindi mo tinupad yung mga pangako mo. Di ba yung mga bata, I've used this nung nasa Bohol kami, tinanong ko yung anak ko, alam mo ba kung paano umuwi? Dahil first time niya sumakay ng eroplano. Hindi ka ba nag-aalala? Sabi ko, hindi. Why? Dahil kasama niya ang tatay niya. It's enough for them na nandun yung magulang nila. At ganun din ang ebanghelyo. Hindi natin maintindihan ang lahat na nangyayari. Hindi natin magugustuhan ang lahat na nangyayari. But it should be enough that we have a sovereign God who is also our Heavenly Father. Challenge. Make it a habit that every time you see a child, especially when he's being wayward, remind yourself of your similar, rebellious, and sorry state before God. Alam niyo, napakagandang sanctifying moment nito, lalo na sa mga magulang natin, lalo na sa mga tatay. Di ba? Pag nakita natin yung mga anak natin, nakakainis Yung kanilang rebellion, yung kanilang disobedience. Pero yung pag ginawa mo to, your life will never be the same again. You will cultivate patience sa mga anak mo at sa ibang tao. You will not only be a good person, you will also be a good father. But most of all, you will be like Christ. Na kapag ginawa mong habit na pag nakikita mo yung bata na, alam mo yun, yung nagtatantrums, yung bata na gusto niyang sugurin yung magulang niya, yung nagpupumilit, gusto niyang i-assert yung will niya, at yung mga bata na inuuto magulang niya, yung mga tayong magulang no, nagpapauto tayo. Kapag nakikita mo yung bata na ganun, gawin mong habit na ma-remind mo ang sarili mo, sino yung bata na yun na nakakainis? Sabi ng Luke 18, ikaw yun. Ganun ka. Tinitignan ng Diyos. Isa kang bata na immature, rebellious din sa Kanya. Mahilig ka rin mag-tantrums, mas higit pa sa tantrums ng anak mo. Ang bata, ina-expose niya yung utter helplessness natin, ina-expose din yung ating pagmamataas, yung ating mga ugali na kailangan mahugasan ng ebanghelyo. Tayo full-grown adults na, pero hindi natin magawang maging bata pagdating sa karya ng Diyos. Sabi ng Bible, in malice you become children, but in discernment you become adults. Ang ibig sabihin nun, pagdating sa kasalanan, maging ignorante tayo, maging immature tayo. Hindi yung expert ka sa lahat ng bagay na makasalanan. And then pagdating sa biyaya ng Diyos, maging katulad tayo ng mga bata. Pag nagpatawad, mabilis. Ang mga bata, di ba? Madaling makalimot. Mabilis magtiwala. Mabilis tumakbo sa magulang. Ikaw, mahirap makalimot sa masasakit. Mahirap magtiwala. Ilang taon na, trust ang issue mo. Tiwala. Buti na lang hindi nagtiwala ang Diyos sa iyo. At nagtiwala siya sa kanyang pangako at sa kanyang sarili. Kung hindi, di ba, ang bata, mabilis siyang makalimot sa ganun, mabilis siyang magpatawa. Dapat tayo ganun, baligtad tayo. Mahirap nating makalimutan yung masama, yung masakit. Mabilis nating makalimutan yung kabutihan ng ibang tao at ng kabutihan ng Diyos. So therefore, we need to reject our grown-up sense of self-importance. Maging tulad tayo ng mga bata. Di nila iniisip na sila ay mahalaga. Kaya ang Ebanghelyo, tinuturuan tayo na maging ganito. Si Kristo. Kaya kung ikaw ay may ganitong pagmamayabang, lumapit ka kay Kristo. Sabihin mo, Panginoong Yesus, gusto ko maging katulad mo. Na pag nakita ko yung bata na yun, makikita ko sarili ko. Magiging patient, magiging gentle ako. Now, may isa akong paboritong nabasa mula kay James Dobson, isa sa mga unang books na binasa ko about suffering. Ang title niya is When God Doesn't Make Sense. At napakarami niyang real-life stories na
puro puno ng suffering, paano mo ma-interpret to, paano ka ma-overcome ito. Pero na-move ako dito dun sa kwento ng isang sumulat sa kanya, ng isang tatay na sinulatan niya yung kanyang anak na nung sinilang siya, may something wrong sa kanya. At habang lumalaki siya, nagiging worse. Ang pangalan niya ay si Bristol. Basahin ko sa inyo ang sulat niya. Sabi niya, "My dear Bristol, before you were born, I prayed for you. Interesting place to begin considering what came. In my heart, I knew you would be a little angel, and so you were. When you were born on my birthday, April 7th, it was evident that you were a special gift from the Lord. But how profound a gift you turned out to be. More than the beautiful bundle of gurgles and rosy cheeks, more than the firstborn of my flesh, a joy unspeakable. You showed me God's love more than anything else in all creation, Bristol. You taught me how to love. I certainly loved you when you were cuddly and cute, when you rolled over and sat up and jabbered your first words. I loved you when the searing pain of realization took hold that something was wrong, that maybe you were not developing as quickly as your peers. And then when we understood it was more serious than that, I loved you when we went from hospital to clinic to doctor, looking for a medical diagnosis that would bring us some hope. And of course, we always prayed for you and prayed and prayed. I love you when one of the tests resulted in too much spinal fluid being drawn from your body and you screamed. I love you when you moaned and cried, when your mom and I and your sisters would drive 4 hours late at night to help you fall asleep. I love you with tears in my eyes when confused you would bite your fingers and your lip by accident, and when your eyes crossed and then went blind. I most certainly loved you when you could no longer speak. But how profoundly I miss your voice. I loved you when your scoliosis started wrenching your body like a pretzel, and we put a tube in your stomach so you could eat because you were choking on your food, which we fed you 1 spoonful at a time for up to 2 hours per meal. I managed to love you when your contorted limbs would not allow ease of changing messy diapers. So many diapers, 10 years of diapers. Bristol, I even loved you when you could not say the one thing in life that I longed to hear back. Daddy, I love you. Bristol, I loved you when I was close to God and when He seemed far away, when I was full of faith and also when I was angry at Him. And the reason I love you, my Bristol, in spite of these difficulties, is that God put this love in my heart. This is the wondrous nature of God's love, that He loved us when we were blind or deaf or twisted in body or in spirit. God loves us when we can tell Him back that we love Him. My dear Bristol, now you are free. I look forward to that day according to God's promises, when we will be joined together with you with the Lord, completely whole and full of joy. I'm so happy that you have your crown first. We will follow you someday in His time. Before you were born, I prayed for you. In my heart, I knew that you would be a little angel, and so you were. Love, Daddy. The children that we have, they should remind us, kung makikita natin ang sins sa kanila, should remind us of our sins. Because that's what Jesus Christ came para sa atin. Mga kapatid, let me conclude kung tayo ay na kay Christ, remember, nasa sin man tayo, kung wala tayo kay Christ, nasa sin ka, the favorite word of Christ to sinners is come. Hindi mo di-decline ang invitation ng Panginoon mo. Why would you decline the invitation of a good Savior? Come to Christ. Our Heavenly Father, thank you sa aming napakinggan. We praise your name. Salamat for reminding us kung sino kami. We are worse than these children. We are sinners, we are sinful. But then again, we should be like these children. Helpless, sufficient sa'yo. Hindi kami dapat magyabang. May we be drawn to Christ. How we need the Lord Jesus Christ sa aming mga buhay. We thank you, Lord.
mangusap ka sa amin at patuloy mo kami pagpalain. In Jesus' name we pray.